Tinulungan na ng Department of Social Welfare and Development ang babaeng nakitang lumabas mula po sa isang drainage sa Makati City. Git niya, hindi siya nakatira sa kanal. Pero kwento niya may mga kakilala siyang doon na nga nakatira. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Ako po yung... Siya si Carla, hindi niya tunay na pangalan. Siya ang nakuna ng litrato kamakailan na lumabas mula sa isang kanal sa Salcedo Village, Makati. Paliwanag ni Carla, kaya siya napunta sa loob ng drainage ay para kunin ang kanyang cutter na nahulog doon. Nagulat po ang dami ng tumingin sa akin dahil nga kinabahan ako. Pinilit ko lang po kasi kunin yung cutter blade ko po. Nagmerienda siya kasama si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa humarap sa media para linawin ang ilang bagay. Una, hindi siya nakatira sa kanal. Masyado raw maliit yon para magkasya siya. Wala naman po ako nakita. Doon lang po ako sa ano lang yun. Dahil di po ako makakapasok doon. Dahil meron po doon maliit na bilog pero di ako makakapasok doon. Paano ako makakapasok doon? Eh doon lang po ako sa bungat at kinuha ko lang po talaga yung cutter. Pangalawa, bagamat dating homeless, may tinitirhan siya ngayon sa Makati rin. Bed spacer raw sila ng kinakasamang nagtatrabaho bilang barker. Si Carla, nangangalakal ng kable, plastik, bote at iba pa. Nagtatakbo raw noon si Carla pauwi dahil sa takot at gulat nang makita ang dami ng mga taong nakamasid sa kanya. Sa tulong din ng komunidad, natuntun siya ng DSWD at inalokan ng tulong. Bibigyan siya ng 80,000 pesos na halaga ng livelihood package para masimulan ang pangarap niyang sari-sari store. Ang kinakasama niya, tutulungang makabili ng welding machine para mas maging stable ang kita. Babalik din sa pag-aaral si Carla sa pamamagitan ng alternative learning system para ituloy ang pag-aaral na naudlot sa grade 2 at mapalapit siya sa dati niyang pangarap na maging nurse. Gusto ko po kasi makapagtapos ako ng pag-aaral. Saka mabago ko yung way ng buhay ko. Hindi man siya nakatira sa drainage, ikinuwento ni Carla na may mga kilala siyang nakatira sa drainage malapit sa isang ospital sa Makati. Di ko nga po gusto kasi ito sa isang kali kasi nga na marami na ng tarantadong tao. Meron po kasi isang tropa namin na nababagsakan sa ulo ng bato. Trip lang po nila. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng DSWD sa Makati Police at Barangay para matunto ng ibang mga sinasabing nakatira sa drainage. If may mga ganitong report, sisiguraduhin namin na ma-reach out rin namin yung mga iba pang individual na pumapasok dun sa drainage system na yun. Panawagan namin sa mga mamamayan natin na may concerned citizens. Merong Facebook account yung Pag-abot program ng DSWD. Ang kailangan lang nyo, itag kami doon, i-post nyo both Facebook and Twitter para alam namin na saan yung lokasyon ng mga individual na gusto nyong kupkupin namin dito sa ating facility. Nakipag-ugnayan yung investigation natin sa Substation 3 para sila po ang makipag-ugnayan sa mismong barangay po ng PIO at magawa po kung ano yung mga dapat na gawin po doon tulad po ng rescue operation. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News.